Sir, pakiusap, tapusin mo ang trabaho ng bawat isa para matapos natin agad at maging malapit na tayo sa pagtatapos. Nagbigay si US President Donald Trump ng naunang inanunsong emergency na pahayag sa mga Amerikano. Ilang minuto lang ang nakaraan tungkol sa digmaan ng US laban sa Iran. Nauna nang nagpalagay ang media sa Amerika na sa pahayag na ito sa primetime ay i-anunsyo ni Trump ang pagtatapos ng digmaan. Lalo na ilang oras bago ito, si Trump mismo ay nagbigay ng pahiwatig na pagod na ang sambayan ng Amerikano sa digmaang ito at hinihiling na ito ay tapusin na. Ngunit inanunsyo ni Trump na tuloy pa rin ang digmaan at malapit na itong matapos, posibleng tumagal pa ng 2 hanggang 3 linggo. Sa talumpating ito, lumitaw ang mahalagang bahagi. Inamin ni Trump na may mga nagdududa sa kanyang tagumpay at dumarami na ang ganitong tao sa Amerika. Kaya naisip ni Trump na paalalahanan ang mga Amerikano na nasangkot ang Amerika sa matagal na digmaan tulad ng unang at ikalawang digmaang pandigdig, digmaang Koreano, Vietnam at Iraq. Kaya ang digmaan niya sa Iran ay isa pang matsalang. At mahalaga rin, hayagang humingi ng tulong si Trump sa mga kaalyado dahil hindi niya ito kayang mag-isa at sinabi niyang ang problema sa kipot ng Hormuz ay problema na ngayon ng mga kaalyado, hindi ng mga Amerikano. Handa ang Estados Unidos na bumbayin ang lahat ng planta ng kuryente sa Iran at ayon sa kanya, ibalik ang Iran sa panahon ng bato. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang emergency na pahayag ni Donald Trump, ang sinabi at hindi nabanggit. Bago magsimula, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel sa YouTube sa pamamagitan ng subscription, donasyon o pagiging sponsor. Makikita sa video description ang lahat ng link at detalye pati suporta sa channel ni Alexei Pichi. Pumili lang ng pinakakomportableng paraan at lubos akong magpapasalamat sa suporta ninyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News, nasa description ang link. Doon kami naglalatala ng agarang balita habang dumarating. Itutuloy lahat ng baraha ay nasa atin, wala sa kanila. Mahalagang panatilihin ang tamang perspektibo sa laban na ito. Sa una niyang talumpati sa bansa tungkol sa digmaan kontra Iran, sinabi ni Pangulong Donald Trump sa mga Amerikano na malapit nang matapos ang digmaan at tatagal pa ito ng 23 linggo. Sa totoo lang, parang narinig na natin ito noon. Lahat ay naghintay sa talumpati dahil ayon sa mga insider, ihahayag ni Trump ang pagtatapos ng digmaan. Halimbawa, ayon sa politika, i-anunsyo ni Trump sa primetime ang pagtatapos ng isang buwang digmaan. Noon, sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis at mas mababang resulta ng survey ng opinyon, magbabahagi ako ngayon ng sipi mula sa politika. Sa gitna ng labanan, binibigyan ng talumpating ito si Trump ng pagkakataong ipaliwanag ang layunin ng digmaan, kahulugan ng tagumpay at plano kung magka-deadlock ang usapan sa tigil putukan. Mula sa pananaw ng politika, hindi ito madaling gawain para sa Pangulo, lalo na't hindi popular ang digmaan laban sa Iran. At ang sarili niyang medyo kakulangan sa kumpiyansa kapag nagbibigay ng mas maagang inihandang formal na talumpate sa harap mismo ng kamera. Bago magsalita, parang pinasabik muna ni Trump ang publiko. Biglang sinabi ni Trump na wala ng pasensya ang mga Amerikano na maghintay pa hanggang masakop ng Estados Unidos ang langis ng Iran. Heto ang kanyang sinabi. Pwede naman nating kunin ang langis nila, pero hindi ako sigurado kung may sapat na pasensya ang mga tao dito na nakakalungkot kasi gusto na nilang matapos ito. Kung nagstay lang tayo, mas gusto ko sanang kunin ang langis nila. Madali sana nating magagawa yon. Mas gusto ko talaga yon. Pero ang mga tao sa bansa ay parang sinasabi, basta manalo lang kayo, sobra kayong nananalo, basta manalo lang at umuwi na kayo. Ayos lang din sa akin yon kasi napakarami nating langis. Dumating na ang sandaling iyon. Nagbigay siya ng talumpati sa sambayan ng Amerikano na tumagal ng mahigit 20 minuto. Unang-una, nagbigay si Trump ng bagong babala sa Iran tungkol sa balak niyang alisin ang mga ballistic missiles nito at ipinaliwanag sa mga Amerikano ang dahilan ng bigmaan laban sa Iran. Sa kanyang talumpati sa bayan, nagbabala siya ng mga ballistic missiles na ito ay malapit nang ayon sa kanya maabot ang teritoryo ng Amerika, Europa at halos kahit anong lugar sa mundo. Kaya dapat simulan ang digmaan.
Noong nakaraang buwan, talagang sinubukan ng Iran na humatake sa base ng Amerika at Britanya sa mga isla ng Diego Garcia na matatagpuan 4,000 kilometro mula sa baybayin ng Iran, na nagdulot ng mga tanong tungkol sa kakayahang militar ng Tehran at kung kaya ba nitong tamaan ang mga target na mas malayo kaysa sa inaakala noon. Nagbigay ng pahiwatig si Trump tungkol dito noong Miyerkules ng gabi at narito ang kanyang sinabi. Gusto nilang gumawa ng pinakamaraming missile hanggat maaari at nagawa nila ito na nagbigay ng pinakamalawak na posibleng abot ng mga ito. May mga sandata sila na di pinaniniwalang umiiral. Kakadiskubre lang namin at sinira namin ang mga ito. Ipinakita rin ni Trump ang kanyang digmaan laban sa Iran bilang isa pang hakbang sa matagal ng pagsisikap na pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear at tinawag ang labanan na ito bilang mahalaga para sa seguridad ng Amerika. И безопасности свободного мира. Pinawag ni Trump ang digmaan bilang tugon sa 47 taon ng karahasan mula sa Iran at mga taw-tauhan nito. Binanggit ang pambobomba sa Marine Barracks halos 40 taon nang nakalipas at ang pambobomba sa USS Cole noong 2000 na rito ang kanyang sinabi. Ang sandatang nuklear sa kamay ng mga terorista ay isang di matitiis na banta. Ang pinakamalupit at kriminal na rehimen ay malayang makapagsagawa ng mga kampanya ng terorismo, pamimilit, pananakop at malawakang pagpatay habang nagtatago sa likod ng nuclear na kalasag. Ang mga nauna sa akin bilang Pangulo ay dapat sana ay naresolba na ang usapin sa rehimen ng Iran bago pa man ako maupo sa posisyon. Hindi naman natin kailangang naroon, hindi natin kailangan ang kanilang langis, hindi natin kailangan ang kahit ano mula sa kanila, pero naroon tayo para tulungan ng ating mga kaalyado. Binigyang diin ni Trump na ang mga bagong leader ng Iran ay hindi gaanong radikal at lubang mas makatuwiran. Habang ang mga opisyal ng Amerika ay nakikipagtulungan sa mga tagapamagitan para sa pagtatapos ng digmaan, muli ring inulit ni Trump ang kanyang banta. Narito ang kanyang sinabi, kapag nagpatuloy ang kaguluhan, magsasagawa kami ng malakas na atake sa bawat plantang elektrisidad, posibleng sabay-sabay naming gagawin ito. Dagdag pa niya, hindi pa tinatamaan ng Amerika ang langis ng Iran kahit ito raw ang pinakamadaling target dahil wala itong ibibigay na pagkakataon sa mga iyon na makaligtas o makabawi. Paalala, kahapon sinabi ni Trump na handa siyang tapusin ang digmaan kahit walang kasunduan sa Tehran. At pagkatapos ay sinabi na niya ang dahilan sa tingin ko kung bakit ginawa ang pahayag na ito. Noong nakaraang araw, inilatala ng CNN ang resulta ng isang survey na nagpapakita na 67% ng mga Amerikano ang naniniwala na walang malinaw na plano si Donald Trump para ayusin ang sitwasyon sa Iran. Kailangang tapusin agad ang digmaan para hindi madamay ang Estados Unidos sa sakuna. Dahil dito, nagbigay ng pahayag si Donald Trump sa mga nagdududa. Inihalin tulad ni Donald Trump ang pagsali ng US sa digmaan laban sa Iran sa iba pang modernong labanan at sinubukang kumbinsihin ang mga nagdududang Amerikano na ito ring itong pamumuhunan sa hinaharap. Narito ang kanyang sinabi. Mahalaga na mapanatili ang objetibong pananaw sa sigalot na ito. Pagkatapos, si Donald Trump ay nagbanggit ng tagal ng pakikilahok ng Amerika sa mga kamakailang bigmaan. Sabi ni Trump, unang digmaang pandaigdig. Ang mga Amerikano ay lumahok ng 1 taon, 7 buwan at 5 araw ikalawang digmaang pandaigdig. 3 taon, 8 buwan at 25 araw digmaang Koreano. 3 taon, 1 buwan at 2 araw. Digmaang Vietnam, 19 na taon, 5 na buwan at 29 na araw. Digmaan sa Iraq, 8 taon, 8 buwan at 28 araw. At ang digmaang ito, gaya ng paalala niya sa mga Amerikano na nag-aalala sa tuloy-tuloy na giyera sa ibang bansa at pagtaas ng presyo ng gasolina ay 32 araw pa lang tumatagal. CP. Kasali tayo sa makapangyarihang operasyong militar laban sa isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo sa loob ng 32 araw at halos nawasak na ito at hindi nabanta. Isang tunay na pamumuhunan ito para sa kinabukasan ng inyong mga anak at apo. Sinabi ni Donald Trump na ang kipot ng Hormuz, malagang ruta malapit sa baybayin ng Iran na nanatiling sarado mula sa mga pag-atake ng US noong Pebrero ay natural na magbubukas pagkatapos ng digmaan. Parang di na kailangang pilitin buksan, kusa itong bubukas matapos ang digmaan. CP. Halos wasak na ang Iran, natapos na ang pinakamahirap na gawain, kaya mas madali na ang susunod. Kapag tapos na ang kontrata, kusa namang magbubukas ang kipot ng Hormuz.
Nagbebenta sila ng langis dahil iyon lang ang paraan nila para makabangon muli. Pero ang problema, sabi ni Trump, kusa ring bubuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz para sa kalakalan ng langis. Pero ang totoo, si Donald Trump mismo ang nag-alis ng mga parusa sa langis ng Iran noon at pabor naman dito ang Iran. Время войны лишь нарастил Kahit sarado ang kipot, marami pa rin silang na-export na langis. Bukod dito, naibebenta ng Iran ang langis nito kahit walang diskwento dahil inarangan nila ang paglabas ng langis mula sa mga bansa sa Golpo ng Persia. Sabi ni Trump, mas mainam para sa mga Iranian na buksan ang kipot dahil di sila makakapagbenta ng langis kung sarado ito. Kaya naman nila. Pinatunayan ng buwang ito na kaya pa nilang magbenta ng mas maraming langis kaysa dati. Sinabi ni Trump sa mga Amerikano na kahit umabot na sa $4 kada galon ang gasolina, sa unang pagkakataon mula noong 2022, bababa agad ang presyo kapag nabuksan ang kipot ng Hormuz. Sa sinabi niya, kinumpirma niyang mahalaga sa Amerika ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Agad din sinabi ni Trump na hindi siya o ang Estados Unidos, kundi ang mga kaalyado ang mananagot sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Hinimok niya sila na magpakita ng tapang na maaring bago sa kanila at pamunuan ang pagkontrol sa mahalagang daang tubig na ito. Ibig sabihin, muli na namang minaliit ni Trump ang mga kaalyado habang humihingi pa rin ng tulong. Sabi niya, pumunta sa kipot, kunin at protektahan yon, gamitin para sa inyong sarili. Pinakamahirap ay tapos na, kaya madali na lang ang susunod. Ito ang pahayag ni Trump na nagpapakitang balak niyang tapusin ang digmaan laban sa Iran nang hindi muling kontrolin ang kipot ng Hormuz na isinara ng Iran ilang linggo, na nagdulot ng global energy crisis at biglang pagtaas ng presyo ng langis at gas. At kahit sinabi ni Trump na madali lang ibalik ang kontrol sa kipot, kahit ang mga sundalong Amerikano ay ayaw pa ring mag-escort ng mga oil tanker sa rutang ito dahil sa banta ng Iran. Sa huli, sinabi ni Trump sa mga Amerikano na malapit nang matapos ang digmaan laban sa Iran at hinula ang tatagal pa ito ng 2 linggo. Ngayong gabi, ikinagagala kong ipaalam na matatapos na ang mga pangunahing estratehikong layunin. Natapos na natin lahat ito. Wasak na ang kanilang hukbong dagat. Wasak na rin ang kanilang puwersa na himpapawid. Halos naubos na o nasira na ang kanilang mga misil. Ang mga aksyong ito ay magpapahina sa hukbong sandatahan ng Iran, sisira sa suporta nila sa mga grupong terorista at pipigil sa paggawa ng bombang nuklear. Ulitin ko, ang mga layunin kaugnay ng Iran ay malinaw at hindi nagbabago. Wasakin ang arsenal ng ballistic missiles at kakayahan sa produksyon ng Iran. Wasakin ang kanilang hukbong dagat. Putulin ang ugnayan nila sa mga grupong terorista. At tiyakin na ang pangunahing estadong sumusuporta sa terorismo sa mundo ay hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Binigang diin ni Trump ang tagumpay ng sandatahang lakas ng Amerika, pinarangalan ang mga nasawing sundalo at nangakong tatapusin agad ang digmaan. Трамп также заявил, что семьи 13 Inutusan siyang tapusin ang simulan matapos masawi ang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Amerika. Tatapusin natin ang trabahong ito at tatapusin natin ito ng mabilis. Malapit na tayo sa ating layunin. Malinaw na sinabi ni Donald Trump na handa ang Amerika na paigtingin ang tugon militar laban sa Iran sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, bibigyan natin sila ng matinding dagok at ibabalik sa kanilang selda. Samantala, nagpapatuloy ang mga negosasyon. Hindi naging layunin natin ang pagpapalit ng rehimen. Hindi namin kailanman sinabi na layunin namin ang pagpapalit ng rehimen, pero nagkaroon ng pagpapalit ng rehimen dahil sa pagkamatay ng lahat ng kanilang orihinal na mga leader. Lahat sila ay patay na. Nagpasalamat din si Trump sa mga kaalyado niya sa rehiyon, lalo na sa Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain. At tiniyak niya na hindi namin hahayaang mapinsala sila. Ano ang hindi nabanggit sa talumpati ni Donaldo Trump? Sa totoo lang, hindi nagbigay si Trump ng anumang bagong sagot sa pangunahing tanong na bumabagabag sa maraming botante. Kailan nga ba matatapos ang digmaang ito? Inulit lang niya ang pangakong bombay ng Iran hanggang maging parang panahon ng bato sa loob ng 23 linggo na dati na rin niyang sinabi. закончить войну в период 4-6. At kumpiyansa siyang mas maaga sa schedule ang lahat.
Hindi rin naglahad ng konkretong plano si Trump kung paano tatapusin ang digmaan, kabilang na kung balak ba niyang magpadala ng mga sundalong panlupa para kunin ang enriched uranium sa Iran o pahinain ang kakayahan nitong kontrolin ang napakahalagang kipot ng Hormuz. Naganap ang kanyang talumpate kasabay ng pagdating ng dagdag na 3,000 at 500 marino ngayon sa gitnang silangan. Tungkol naman sa diplomatikong negosasyon na ayon kay Trump ay dati umanong maayos at matagumpay. Wala siyang ipinakitang bagong pag-asa, sa halip, inulit lang niya ang banta ng mas malalang pag-atake sa mga planta ng kuryente ng Iran. Paalala, ito na ang ikatlong deadline at ultimatum niya na matatapos sa Bill 6. Sa kabuuan, batay sa pahayag ni Donald Trump, nagpapatuloy pa rin ang digmaan laban sa Iran nang hindi bababa sa 23 linggo. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Paano gawin ito? Nasa video description ang lahat ng link at detalye. Nakasulat din doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa paraang komportable sa inyo at lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta. Ingat kayo, paalam sa lahat!